Good afternoon. Here we are at residence sa ating neighborhood prayer group. Samahan mo kami, binwelcome ka namin, ikaw ang aming itataas, o Yahweh El Shaddai, ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, alam namin may magagawa ka. Amen. Sa bawat mga anak mo na lumalapit sa iyo, ikaw maging gabay patnubay namin. Banal na Espiritu, pinapayagan ka namin na gumalaw sa bawat sulok ng tahanan ito. Pinapayagan ka namin ang presensya mo, ang bawat sa aming mga puso sa pagkakataon ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Igalong natin ng banal na Espiritu. Itas natin, ang yayahan natin ng banal na Espiritu. Hallelujah. Praise you, Spirit. Nagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo. Hallelujah. Sa buhay ko, nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Inuulit natin, ginagalang ka namin, banal na Espiritu. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Mula sa puso, ginagalang ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Mula sa puso, ginagalang kita mula sa puso. Ginagalang kita, Hallelujah. Praise you, Yahweh. banal na Espiritu. Praise you, Gawin ang Jesus. nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy ka namin inaayaya ang banal na Espiritu. Hallelujah. Praise you, Yahweh. Praise you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. 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 Oh, Yahweh. Hallelujah. Ano man, O God, ang mga pagkakasala ng bawat isa sa amin, patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo ang aming puso't kalooban, O God, upang malaya kami, O God, na gumawa ng mga bagay na ikalululuhati ng pangalan mo. Patawarin mo kami sa mga sinalita namin, na nakasakit kami ng aming kapwa, sa mga kinigos namin, mga inisip namin negatibo, patawad po. Napapasalamat kami sa oras na ito, na binigyan mo kami ng pagkakataon. Ang oras na palagi namin hinihingi, O God, upang sa pagkakataon
ng mga ganito, ay magkaroon kami ng puwang, O God, ang paglapit sa iyo. Hallelujah. Ikaw ang magigabay, patnubay sa NPG na ito. At lahat ng NPG na dinadaos po sa bawat sulok po. Hallelujah. Lalo-lalo na sa ubasan ng Yahweh El Shaddai mo, Yahweh El Shaddai, ikaw ang patuloy na magpala. Ipagkaloob ang lahat ng aming mga intention. Hallelujah. May mga sarili-sarili kami mga prayer request. Alam namin, Lord, bago pa lang namin iniisip, bago pa lang namin sasabihin, alam mo na po ang mga pangangailangan namin. Salamat po sa lahat ng bagay, sa oras, sa nagpakaloob po ng tahanan ito upang ganapin po, O God. Hallelujah. Ang MPG namin ito, ikaw ang itataas namin, O Yahweh. Ikaw ang magpala sa pamilyang ito. Ikaw ang patuloy magbigay sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo-lalo ng kalusugan. Mula sa may bahay, mula kay Sister Babes hanggang sa kaupo-apuhan po niya, buong pamilya niya, O God. At kaming lahat na nandito, napapasalamat kami, Lord, na patuloy mong hawakan ng aming mga buto, laman, ugat, kalamnan, o hallelujah, para po sa ikabubuti po ng aming kalusugan, upang patuloy, Lord, na kami po ay makasamba at makapagpuri sa iyo na walang anumang hadlang, hallelujah, lalo-lalo na ang karamdaman. Yahweh, ikaw magbigay ng kapangyarihan sa anak mo na dinala mo po dito kay Brother Chito. Alam mo din po, Lord, ang kalagayan ng anak mong ito. Alam mo ang mga nilanais niya. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng pananalig at pananampalataya. Kahit pagpalain mo po siya, itago mo siya sa iyong likuran, O God, upang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig. Ito po ay may kapangyarihan na titimo sa puso't isip ng bawat isang nakikinig, O God. Pagkaloob mo, hallelujah, ang lahat, Lord, na mga ganap po sa gawain ito hanggang sa katapusan, O God, ay tunay pagpapala at himala na nagmumula po sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Papulit pa sa salamat, O God. Inaangkin namin ang katagumpayan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu. Hallelujah, banal na Espiritu. Kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino kung pinagpala ang ating Panginoon? Hallelujah. Lahat po tayo. Taas mo ako. Ngayon, pagsisigawan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon para po sa pagpapala ng iba. Tayo na po ang magpapatotoo. Thank you, Lord. Salita. Sir Oli, sino po magpapatotoo? Magandang hapon sa ating lahat. Sa nag-iisang brother. Thank you po. Panginoon Diyos, dahil kahit na dete, nakarating kami. Nakatulog kasi ako. Pinupuri ko ang Panginoon Diyos dahil napakabuti niya sa buhay nating lahat. Amen. Ipagpapasalamat ko lang dahil nung Sabado naka-attend ako sa Ambel. Napakabuti ng Diyos kahit medyo counting ko lang, pero talagang wala akong hinihiling talaga sa Panginoon Diyos na hindi niya pinagkakaloob. Kasi talagang lumalabi yung mata ko. Siguro sa edad na kasi magsi-70 ko na eh. Purihin ang Diyos. Sabi ko, Lord, katulad nung dati hiniling ko sa iyo na mapatakal lang yung mata ko kako ng ulan. Isang matak lang. Talagang una pinatakan dito, tapos pangalawa dito, sabi ko, Lord, thank you, thank you. Kasi pag inopin ko yung mata ko, malabong-malabo. Ngayon kasi alam mo talaga magsalamin. Kasi pag nagsasalamin ako, lalong nahihilo ako. Sabi ko, mas mabuti na yung walang salamin. Kaya talagang nagbibinagro ang Panginoon Diyos. Amen. Wala akong hiniling dyan sa El Shaddai na hindi niya talaga pinagkaloob. Na bagkos ako ang nahuhuli sa magkakapatid, pero hindi ko hinangad yung yaman ng mundo. Yung yaman ni El Shaddai ay Amen. dahil alam kong ipagkakaloob niya yun. At
pinasasalamatan ko ang Panginoon Diyos dahil hindi ko alam kung saan ako sa Bicol or ano, baka gagamitin ako doon or sa Bataan. Kasi yung anak ko na iniwanan ko na, ma, sabi niya ganyan, please, bumalik ka na. Dahil talagang ako lang naman ang iwan dahil ang ayaw ko doon yung kansada talaga. Dahil pagka yung sabi ko kung anong mangyari, inuunahan ko na ang Panginoon Diyos, sabi ko, Lord, patawad. Pinapabalik ako doon. Sabi ko, kasi doon wala rin gawaan sa lugar na yon. Baka ako ang gamitin doon, pero umaatin ako sa Hermosa Bataan. Ka-GC rin ako ng Hermosa Bataan na ipagkakaloob ni Lord kung saan ako. Sa Bicol, kasi sa Bicol, nagsara din yung doon sa baryo namin. Parang, katulad din dito, parang ano ba yung lockdown, di ba nawala? So parang sabi siguro ni Lord, ikaw, nandiyan ka na, kung saan ka. Kaya, pinupuri ko ang Panginoon Diyos at hinahangad ko rin talaga na magkasundo-sundo kami ng pamilya ko. At ito na, nakakakilabot ka kasi hindi ko alalain na tumawag kagabi. Dahil sabi niya, ma, dito ka na muli kasi wala naman tayong ibang pinag-awayan, sabi niya, kundi yung pag-alis mo. Dahil pag 1 year na sa August 20, 19, anniversary, mag-anniversary na naman. Tapusin mo lang ang anniversary, sabi niya sa akin. Doon ka na. Dito ka na ulit, sabi niya. Kasi doon talaga ang mga damit ko. Hindi ako pinabayaan ni Ilsa dahil marami nagbibigay. Kahit wala akong damit kasi ang dala-dala ko noong pinadadala ng anak ko, yun lang talagang pang anniversary. Tapos nihisan ko pabalik. So ang dami rin nagbibigay ka. Purihin ang Panginoon Diyos dahil talagang pag nasa Kanya ka, hindi Kanya papabayaan. Kaya binabalik ko ang papuri sa salamat. To God be the glory in Jesus' mighty name. Hallelujah, Lord. Bali, doon po natin, doon sa patak ng yung sabi niya, talaga mapaghimalaan Diyos. Totoo po yun. Mapaghimala talaga ang Panginoon. Kasi minsan hindi natin ginagamit. Ang inaantay lang, kasi pag humingi ka ng pera sa Panginoon, hindi naman yun ibibigay na pera din Kumbaga, gagawa siya ng paraan kung sino magiging instrumento. Tayo kasi bilang, ako din, kailan lang din po ako natuto na kailangan pala gamitin yung authority po, na tayo, anak tayo ng Diyos, lahat talaga may hingi natin. Ang kaya lang hindi natin maramdaman siya kasi hindi natin nga ginagamit na maggumanon tayo, na humingi tayo. Pero pag sinabi natin na, Lord, isang patak lang ng ulan, yung katulad ng sinabi niya, kasi banggitin lang natin talaga na yun yung pananalig natin, talagang kikilos siya. Pero talagang nakaabang lang siya, na kailangan, ikaw, Mariame, humingi ka sa akin, sige, bibigay ko yung lahat ng pangangailangan, gagamitin natin. Sino pa po? Mapaghimala po ang Panginoon. Kasalamat ako sa Panginoon, sa kabutihan niya, dahil noong isang araw, medyo liwanag na rin, 5. Tumawag lang ako sa Libanon. Sabi na, hindi ako makatulog magdamag kasi gusto na pakiramdam ko, nilagnan ako. Tapos, ang sakit ng balakang ko at saka puson. Hirapan doon siya bumangon, hirap makagilid, tayo, hirapan. Hanggang sa, pagka, yung pag-alin natin, musta ko siya ulit. Pero ako nalalangin sa Panginoon na abutin siya ng parang kami na siya ay mas masan sa kanyang kagalingan. Siya ay nasa pamagitan ng kamay ng Panginoon, bayan siya ng walang langis, siya ay papapawisan. Yung sakit niya sa balakang at saka sa puso, masaksan siya. Sabi kahapon, sabi ko kung kumusta. Ay nadala siya ko rin sa ospital kasi nga, matutumba daw siya sa sobrang lagnat. Pinainom siya ng gamot ng amon niya. 2 gamot daw. Pinadala din ko yun. Tapos 2 daw pinainom sa kanya na masasan siya. Pero pinadala pa rin siya ng amon niya sa doktor ng driver. Tapos nakadistros, nakadalawang sa virus siya. Pero ang bilis, 2 oras lang. Kauwi na kagad. Kinusta ko na naman siya. Sabi na, nagtataka pa na ako. Bakit ako pinagpapangisan? Hindi naman ako nakainom ng gamot, pero pinapapawisan ako. Sabi ko si Lord ang gumawa naman kasi
Pinahipo kita ng Lord, sabi ko, kaya ka nang dalang ng puso. Amen. Kumikita ng pagpahipapit sa kanya, kahit sa iyo. Kaya pagpapawisan sa sama, ang sakit ng naramdaman sa kanyang lagnat. Tapos kagabi, na-exercise ko rin, pinumusta ko rin kasi sabi kahapon, nanay parang naman ako may lagnatin. Tapos, sumulat yung balakan, sakit pa rin. Tapos yun, hindi pinumusta ko gabi. Pinumusta ko na, sabi niya, nay, maayos na, hindi na masyadong masakit. At saka, hindi na rin siya nilagnat ko. Pero yun ang Panginoon na pakabuti ko kanya. Kahit malayo at siya, hindi maitigan kami na ito pag-isip. Yun. Salamat sa Panginoon na natin gamitin. Pag natin gamitin yung sinasabi ng doktor na ipagpasa Diyos mo na lang. Kumbaga ngayon pa lang, gamitin na natin talaga yung karapatan natin sa ating Yahweh El Shaddai na humingi tayo ng lahat ng gusto natin. Sino pa po? Isa na lang po. Ako unang ipatotoo ko yung nangyari nung Friday na umaten kami ng holy hour. Kasama ko ako. Malayo-layo yun. Gusto ng apo ko maglakad. Dahil balik daw kami sa Boulevard. Sabi ko, wag na kasi madilim. Tapos, nilakad kami. Lakad na lang tayo para masukat nilakad. Pagdating dun sa iniwanan ako, ang bilis na. Pero kung bakit ang dilim, parang maraming sagabal sa pero minsan wala, hindi ako natakot. Parang very strong ako, basta sila para lagi ang nagabay natin. Walang mangyayari. At isa pa, ito, i-share ko lang yung nangyayari sa pamilya ko. Kasi 2 months pa lang, nawala na ang heart ko. Masakit, malungkot, pero andyan yung acceptance. Ang masakit doon yung supposed to be, dapat andito yung anak ko. Kaso ang mangyari, nagkaroon na kami ng konting higwaan, konti lang. Dinamdam niya yung ako kung nanay, no. Hindi ko isinaloob yun. Kasi sabi ang tatay ko, nalaala ko noon na kung may dalawang medyo nagkakagalit ang isa magpaano. Kaya ako kalmado ako. Pero nung gabing yun, yung isinalita niya sa akin lahat. Kasi masakit talaga sa isang nanay na may anak ang tumulong sa isusumbat. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng Pero thank you Lord kasi sa kanya ko lagi dumadaing. Parang nawawala bigla yung lungkot. Siya lagi. Nag-iisa lang ako dito. Pero pag tayo pala na magkaroon ng acceptance, yung tanggapin mo kung siya lagi ang daingan natin, talagang ipagkakaloob ang kapayapaan. Kaya ako, kahit ganun ang nangyari, wala siya rito. Anyway, siguro ngayong araw na ito, darating yung husband niyang foreigner. Masakit yun kasi dapat dito sila. Nagkundo siya, automatic yun. Siguro mga 10 days after nung living ng hubby ko. Pero okay kasi, umalis siya, opinion niya yun, di ba? Pero nung gawin niya sa akin, hiningi ko agad kay God ang kapatawaran. Tinanggap ko. Nagpakakalma ako sa sarili ko. Nililibang ko sarili ko. Kasi isip ko, pag may problema, lalo kang mag-iisip negative, lalong, parehas silang sa wala akong pera, laging walang pera. Lalong mawawala, pero isipin mong laging mayroong darating. Totoo talaga yun. Kaya, Lord, thank you Lord. Dahil, ibinala naman niya ko sa na okay lang kasi anak ko siya. Maramdaman din niya yung naramdaman ng isang ina. Dahil ina na rin siya. Pero pinatawad ko na siya. Siguro, itong time na to, itong araw na ito, alam ko ngayon darating from Netherlands yung mag-ama. Amen. Lord, hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Ayaw pa na magpakita sa anak ko. Kino-confess ko pa sa inyo, nangihingi ako ng advice na, kasi sa akin, masakit pero napatawad ko na siya. Pero ang sa akin, parang ayaw ko na makita. Nasabi ko sa sarili ko na, Lord, yun na ba yung time na yun na personally makikita na lang niya ako. The end. Anyway, ako, malayo na lang sila. Tama ba yung gagawin ko mga sister na nagpa-share ko sa sarili ko na ayaw ko na siya makita. Ayaw ko na madagdagan. Wala akong, no need to explain sa husband niya kung bakit, ganun. Pero yung ako ko pupunta raw dito, welcome. Total naman kako, if in case na makita kami,
okay lang, total kilala na rin niya ako dahil napunta na rin ako sa lugar nila. Pero ito ang hinihingi ko sa inyong panalangin kung tama ba yung gagawin ko na. Ayoko nang magpakita sa anak ko. Ayoko nang madagdagan pa yung sakit. Kasi siyempre nagsiselbit ako. Kaalis lang ng hobby ko. Natanggap ko na ang kanyang kamatayan. Tanggap ko na yun. Pero yung malungkot kasi yung time na yun magpakasyon siya. Supposed to be kami, wala Ang nangyayari parang pinapainggit pa ako, pero hindi ako naiinggit. Sabi ko maraming pinapasadus ko lahat ng bagay. Kaya sabi ko, nung sabihin na mag-prayer meeting, parang hindi po talaga akong dito mag-prayer meeting. Kasi hindi naman masama, hindi naman dapat ikahiya kung anong nangyayari sa buhay natin. Hindi ba sister, naalala mo yung kaya lahat ng bagay, wala naman sa akin. Since noon na ako'y nag-Ilsiaday, way back year 1995, lahat ng hinihingi ko sa kanya nangyari. Nakatapos lahat ng alam mo anak ko, kahit walang trabaho na sama. Sabi ko, ngayon pa kaya na hindi na ako pa kaya. Lord, bigyan mo ko ng kalakasan muli. Kung tama ba yung gagawin ko, ayaw ko nang magpakita sa anak ko. Kasi sisi ko kalabisan na. Pero Lord, ikaw lang ang tanging pasainit. Kasi nalaman ko rin na lilipat na rin ng kondo. Desisyon na yun. Mulawan mo. Kaya pinahayag ko to sa inyo, humingi ako ng panalangin na ituwid yung dapat ituwid. Yung direksyon. Kasi ako, yun na yung ko Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng kalakasan. 72 na ako last February, dito rin. Sabi ko, Lord, ibubuhos ko lahat sa iyo. Kahit iyon na lang ang pera ko, pinagkakasya ko, maka-attend lang ako ng gawain. Sabi ko, Lord, kahit dito lang muna sa malapit-lapit. Dito lang muna sa malapit-lapit. Gusto mong balik sa iyo. Dahil noon binigay mo sa akin na how much more ngayon na nag-iisa na lang ako. Wala na akong makakapitan ng kalakasan. Sarili ko na lang. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, Ama, inihiling ko sa iyong kapahintulutan kung tama ba yung gagawin ko. Ayaw ko lang magpakita sa anak ko para hindi na ako more na masakta. Kasi anyway naman, pag bumalik na sila sa Netherlands, di na kami magkikita. Una ang masakit, blinak na niya ako sa messenger. Diba? Kaya ako, pag time di naman tayo abnormal, hindi may yung pagsiself-pity, nananalangin ka agad ako. Nakakatulog na ako, sabi ko. Parang sinisikap ko yung masaya ko. Ganun. Sabi ko, Lord, prayer meeting. Darating na lang yan. Pa-doktor ako darating. Laging darating. Huwag tayong mag-iisip talaga na walang pera kasi feeling natin pag laging walang pera lang. Wala talaga, pero meron. Darating talaga yan. Amen. Kaya mga sister, inihingi ko sa inyo ang prayer kung tama ba yung gagawin ko na. Ngayong araw na ito, hindi ko alam, mga 1 month daw sila dito. Ayaw ko na magpag-isa. Oo, nagpapakatotoo lang ako. Pero yung ginawa niya sa akin, pinatawad ko na siya, turugan. Kasi, Lord, mahirap naman, muli akong bumabalik sa iyo. Itama mo ko. Tao lang ako minsan marupok. Bigyan mo ko ng kalakasan kasi may isa pa akong mapapagtapsin ng pag-aaral. Then, ibinili na sa asawa. Sa akin niya, lumaki, 9 months pa lang nasa akin na yan. Kaya Lord, itong bahay na ito, lalo na mga sister, gusto ko lagi akong may trabaho, lagi akong busy kasi pag halimbawa, wala na akong ginagawa, pumapasok. Imagine, sister, ika-40 days ng husband ko, hindi siya pumunta. Never. Napakataas na sabi ko, Lord. Iparamdam ko, ibabalik ko sa kanya yung kung ano yung naramdaman ng isang ina. Maramdaman din niya kasi ina na rin siya. Ang akin kasi, napalaki ko naman sila ng tama. Kung ano man yung may pagtampo sa akin, okay lang, dapat kinausap ako, di ba? Kasi ako naman yung nanay na marunong tumanggap in a nice way. Ako rin yung nanay na pag ayaw ko sa'yo, masakit nang sasabihin ko sa'yo in person kaysa ibang tao. Ganun ako. Pag ako walang pera, wala. Pagkakasayin natin ito. Kaya Lord, thank you sa 4 kong anak. 6 na ako. Piling ko na wala na ako ng isang ina. Kung sino pa man din doon sa 4 kong anak, yun yung
malapit ako, malamig ako. Ngayon biglang mawawala. Okay lang, opinion niya yun. Kaya, sa uulitin ko, sister, ulit. Sabi ko nga kay Sister Beth, sabi Silver nag-apot sa akin naman, huwag niyo muna akong bigyan ng katungkulan kasi marami pa akong laban. Sakana. Kasi ibubuhos ka na yung sarili ko kay Lord ulit. Kung ano yung nagagawa ko noon, magawa ko ulit ngayon. Di ba, Sister, hindi naman lang ang edad. I'm already 72 years old. Pero maganda pa rin, di ba, Sister? Amen. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, ano. Doon natin talaga na ang Diyos hindi pumunta dito para bigyan lang tayo ng, kumbaga yung talagang tayong mga may relasyon na malalim sa Panginoon, tayo yung makakaranas talaga mga pagsubok. Topic pa lang namin kagabi, doon ang mga kapatid doon sa Ambel, anak, ngayon anak pala. Tsaka nakaka-bless talaga ang Panginoon yung mga katotoo kasi, di ba makaka-relate kayo, may mga kabataan tayo mga kaharap. Pero, kaya yung patotoo talaga, napakabuti talaga yan. Kaya tutok na tutok ako niya sa Ambel pagka yung patotoo kasi nakakalakas talaga ng kalooban. Tapos yung sabi nga sa kunwari preacher. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, lahat tayo talaga, lahat naman talaga tayo may patotoo tayo. Amen. Lahat tayo nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero mapalad tayo kasi hindi tayo susubukan ng ating Diyos sa mga hindi namin nakakaya. Kaya, nako, ang lang, sabi nila, pag nag-El Shaddai, mawawala ng problema. Mas maraming problema. Pero ang maganda lang dyan, Sister Babes, yung sinabi mo na tinatanggap mo na, yung kapayapaan ng puso't isip mo, kahit ano pa yung mangyari, tanggapin mo lang siya, bayaan mo siya. Ang isipin mo, mas malala ang nangyayari sa iba. Ganon. Sige, tayo na tayo. Bilang ka sister. Huwag mo sabihin niyo na ayaw mo nang tanggapin sila. Kasi ako marami akong anak. Ang Lord po ang bahala. Si Lord, tanggapin mo siya pag pumunta dito. Basta bigyan mo ng kapayapaan Bilang, yung isip bilang mo. ka sister, Tsaka puso. tanggapin mo siya. Kasi ang tinanggap mo, galing sa laman mo, galing. Opo, pag pupunta siya Pag dito. pumunta sila dito, Huwag niyo pong, huwag mo silang pagsaraw doon. basta si Lord ang bahala. Siya ang Mabalot mamuna. sa banal na Espiritu na talagang makikita talaga sa iyo. Talagang ang banal na kasi po Banal na totoo Espiritu yun. ang kikilos. Yung pag pag sinabi natin, alam natin, balikin mo po ng banal na Espiritu. Totoo, kahit sino pa yung galit na yan, makikita talaga yung kapayapaan. So, dahil nandiyan na si Sister Sus, tumayo na po tayo. Sino ba preacher ikaw? Pangalawa sa preacher. Pwede na, Sister May, pwede na yan. Pwede na. Nagagalak lang ako talaga mag-ano sa Panginoon kasi talagang napakabuti ng Panginoon. At sinabi sa Jeremiah 29:11, ang lahat ng mga plano at iniisip natin ay alam na ng Panginoon. Amen. At bibigyan niya tayo ng pag-asa sa Amen. Glory to Christ Jesus. Salamat po, Lord, sa mga napag-usapan namin, sa mga patotoo. Maging kalakasan ng bawat isa sa amin ang lahat ng patotoo ito, O God. Hallelujah. Ikaw magpala. Ikaw ang patuloy na sumama sa amin, O God. Buksan mo ang aming mga puso, O Yahweh. Matanggap namin ang lahat ng mapapakinggan namin sa gawain ito. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Seek Him first. Hallelujah. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom of God
ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang pasasalamat ay para sa iyo lamang. Ang pagsamba at pagkilala ay para sa iyo lamang. Sapagkat ikaw ang tanging Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang Diyos na kayang magbago sa lahat ng hindi namin kayang baguhin. At ang Diyos na kayang magpaunawa sa mga bagay na hiwaga sa aming isip. At ikaw ang Diyos ng pagpapatawad. Ikaw ang Diyos ng pagpapaalala sa mga bagay patungo sa kalayaan, liwanag ng buhay. Higit sa lahat, Panginoon, maranasan namin ang tunay na kapayapaan na walang sigalot sa puso't isip, bagkus Panginoon, naglilingkod ng may katiwasayan at kapanatagan sa puso. Handa po naming tanggapin ang mga hamon sa buhay, problema at pagsubok, sapagkat kahit po kailan hindi namin ito maiwasan. Subalit kami nakakatiyak na sa pagdating ng pagsubok, nandyan ang iyong lakas, nandyan ang iyong solusyon para kami tulungan. At ito yung dahilan kung bakit kami nagkakatipon, sapagkat maraming bagay na sa iyong kamay lamang magkakaroon ng solusyon. Maraming pagkakataon na ikaw lamang ang siyang magtatalaga at magtatatag ng pagkakataon sa buhay namin. And we know, Father God, na kahit po kailan, walang sayang sa pagod, sa oras at maging buhay namin kapag ikaw ang dahilan ng aming pagtitipon. Nawa abutin mo ang puso ng bawat isa sa amin, anumang mga kabigatan, anumang mga sakit, hirap ng kalooban. Sa aming pagtitipon, ito'y magkakaroon ng kagaanan. Magkakaroon ng liwanag sa pamamagitan ng iyong karunungan na ipapahatid sa lugar na ito. I-bless mo, Lord, ang tahanan ito, especially ang aming kapatid na lingid, na hindi lingid sa aming kaalaman, na namumutawi sa kanyang bibig ang mga pagsubok na kanyang dinadaan. Subalit with our prayers and with your power, O Lord, naniniwala kami na ang lahat ng bagay ay may solusyon. Maging mga kapatid kong nandito ngayong hapon, alam mo din ang bawat personal na kahilingan. Pamilya, personal, kailangan sa buhay, inilalagat namin sa mabuting kamay. And by your words, naniniwala kami, kaming lahat na may problema at pagsubok, suliranin ay magtatagumpay. Panginoon, ang papuri at parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai. Ayan po, makikita. Dito na po ako. Sige. Tayo po ay tumayo muna sandali at atin pong tuon ang ating puso at isip sa mensahe ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 7 to 13. Sumainyo ang Panginoon. Tinawag niya ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. At pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, may pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o minsan ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kahit humayog ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Malakas na patuloy.
pwede na po tayong makaidlip. Pwede na yan. Una po sa lahat, ay ako po ay humingi ng sorry sa lahat pakinggan natin. Nakakigyan, no? Ayan. Kumusta na po kayo dito? Happy anniversary talaga. Amen. Sa sunod, di na ako magtatanong. Harap ko lang ang sagot niya, no? Joke lang po yun. Ay, ganyan yung mga anak ni Yahweh, no? Talagang sobrang blessed. Isang tanong lang, napakaraming biyaya. So, napakinggan nyo ang gospel ngayong hapon. And dalangin ko na tayo ay gabayan ni Yahweh ng kanyang Espiritong Banal sapagkat ang ating isip ay limitado, but through His power and Spirit ay pagkakalooban niya tayo ngayong hapon ng magandang regalo na kahit kailan hindi maagaw, manakaw, ninuman, kundi kapag ito'y napakinggan, ito'y titimo sa puso natin, nagaano man kabigat, kahapdi, kahirap ng problema, ay laging may solusyon. Amen. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Kapatid. answered prayer. Answered prayer. Yeah. Kaya nanay, especially kay nanay, relax ka lang. Amen. Sa hapon ito, ang ating pong topic ay empowered by the journey. Pag tinagalog po natin, pag empowered by the journey, sa mundong ito tayo ay naglalakbay. Amen ba? Pero isang magandang bagay na dapat nating taglayin, na tayo ay empowered o may inspired. Kasi mahirap ipagpatuloy ang buhay kung hindi tayo inspirado. Napakahirap ubusin ang maghapon, ang magdamag, kapag tayo ay punong-puno ng mga ligaw. Amen po ba? Mahirap ubusin ang mga oras ng isang araw kung may mga problema tayong dinaramdam. Pero kapag alam natin na meron tayong katiyakan sa puso't isip, we are empowered in our journey. Amen ba? Hindi mo alintana kung anong mga hadlang, balakid, ang sentro mo lang ay ang inyong pupuntahan. Amen ba? Kapag may gusto kang puntahan, anumang mga rough road, anumang mga hadlang, kahit maraming aso, kahit maraming tinik, kahit maraming satabal, pag pursigido ka, ikaw ay makakarating. Amen po ba? Amen. Kaya empowered, pag sinabing empowered, tayo ay inspired. Sa ibang Tagalog, English pala ay motivated. Amen po ba? Motivated tayo ng, kumbaga sabi nga sa advertise, ano ang nagpapagising sa iyo? Ano ang nagpapabangon sa inyo? Sabi sa advertise, kape ang nagpapabangon. Amen po. Pero sa mga anak ni Elsa, hindi lang pandesal, hindi lang kape. Sapagkat ang tunay na pagpapabangon sa atin ay ang kapangyarihan ni Yahweh al Shaddai. Amen ba? So napakaliit na bagay ang mga bagay-bagay na nagpapagising sa atin. Kapag ang nagpapagising lang sa iyo ay kape, napakamiserable ng buhay natin. Pero malawak ang habag ng Diyos. His grace is infinite. Ang kanyang habag ay walang boundary, walang hangganan, walang katapusan. Kaya hindi kinakapos ang kanyang habag sa atin. Amen ba? Kahit paulit-ulit tayong nagkukulang, nagkakamali, hindi lang nagkakamali kundi umaabuso. Amen ba? We come to the point that we are abusive. Tayo ay nagiging abusado sa mga bagay-bagay kasi nakikita natin yung habag ng Diyos sa buhay natin. But alam nyo, anumang journey natin ay kailangan ma-empower tayo. Nang sa ganon, anumang paghahadlang ng kalaban sa buhay natin ay hindi tayo madadaig.
Kaya nga sa edad natin ito, sa edad nyong yan, kung hindi kayo matatag, wala na tayo. Amen ba? Marami nang kinuha si Yahweh nung pandemic. Buti na lang hindi ka pa sumabay. Amen ba? Hindi pa pinahintulot. Hindi pa tayo pinahintulunan. Kasi binibigyan tayo lagi ng lakas. We are empowered to be disciple. Alam nyo, wala namang taong nakakaligtas sa problema. Amen ba? Kaya wag nating pangarapin na mawala ng problema. Ang pangarapin mo ay lumakas ka. Na malampasan ang problema. It is the Bible na walang pagsubok na hindi dinanas ni Numan. Bagkus pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas. Galit yata to sister eh. Okay ka lang sister? Ewan ko saan na. Hindi ko ano. Okay lang po yun, aba, normal yun. Huwag nyo na lang uulitin. Amen ba? So, walang problema at pagsubok na hindi dinanas ni Numan. Bagkus pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas. Ang bawat tao na naisilang sa mundong ito, may kailangan na. Alam nyo yung bagong silang na sanggol, pag umiyak yan, gatas agad ang kailangan. Alaga agad ng mga nagpapaanak. Kaya wala ka namang makitang anak na lumabas tumatawa. Tiyanak yan, ha? May nakita na ba kayo bagong silang tumawa yung anak? Wala na, di ba? Ang first tendency ng isang anak, biologically and normally, by nature, pag sinilang ng nanay, umiiyak. Ibig sabihin, he needs or she needs help. And psychology, ibig sabihin, kailangan niya ng tulong, kailangan may magputol ng pusod ko, kailangan may mag-ayos ng aking mga saplot na mga laman na hindi pa nawawala. And wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang umiyak. And you know what? Kapag ang tao ay hindi niya na kaya ang problema, wala siyang ibang gawin kundi umiyak. Because that is the only option na pwede mong gawin. At kitang-kita ng Diyos kapag ang iyak mo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi ng Proverbs, ang inak ng isang ina ay parang ginto. Ako pa, hindi ko lang matandaan yung versahan natin ko sasabihin pagbalik ko dito. Pero ganyan hindi verbatim yung pagkasabi ng ganyan. So, tayo ay umiiyak mga kapatid because we need someone, we need something. At kapag ikaw ay Christian, we need ka. Kailangan natin siya. Amen po ba? At ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Ang pag-iyak ay hindi kahiyan. Kundi ito ay pagdepende sa isang bagay, sa isang tao na may kakayahang tumulong sa atin. Amen ba? Kaya magandang bagay na tayo ay mapalakas, ma-empowered sa ating pag-journey, sa ating paglalakbay sa mundong ito. Kasi this life is full of surprises. January, okay lang ang buhay mo. February, okay lang, may dumating na bonus. Marso, may kaaway kayo ng anak nyo. Pag April, di na siya pupunta. No? Ang hirap, no? Ang buhay ay puno ng sorpresa. But we have to face this life. Parang naglalakbay ka ng bangka, wala namang barko na pag umalis ng gilid, wala siyang angkla. Kasi anytime pwede siyang humarap ng malaking bagyo sa gitna ng dagat. At ang angklang iyon ang magpapatibay pag dumating ang malakas na bagyo. Amen po ba? Kaya pag naglakbay siya, kahit maganda yung panahon sa kalagitnaan ng kanilang journey, dumarating na yung unos. And this life is the same. Kaya we must be empowered in our journey sa buhay na tayo ay maging matatag. Kaya ang ating kalakasan, hindi yung mga bagay-bagay na meron tayo. We are called by God hindi dahil malakas ka, hindi dahil may gamit ka. Pinapaalis na ng Panginoon sa kanyang mga alagad eh. Huwag kayong magdala ng mga gagamitin ninyo, huwag kayong magdala ng lokbutan. Amen ba? Hindi sila pinapadala ng pagkain sapagkat kung saan kayo pupunta, kayo ay magkakaroon. In the same with this life, hindi natin pwedeng panghawakan ang mga bagay na nasa paligid. May nakita ka na bang namatay? Mamamatay na ako. Ilapit mo sa akin yung refrigerator kung bago.
Alakas ko. Alas, wala namang ganun, di ba? Ano nga hanapin mo? Yung anak na mayayakap. Yung mahal mo sa buhay na kailangan kang unawain. Pag nakakita ka ng ganung tao na naghahanap ng mga bagay bago siya mamatay, siya na lang yun. And most of the time, pwede man magbili ng kanyang ari-arian, pero ang normally hinahanap ng kanya ay yung taong may puso na kaya umibig sa kanya. At ito yung magandang bagay sa paglalakbay natin. Alam natin kung ano yung dapat nating dalhin. Sapagkat sa paglalakbay natin sa mundong ito, hindi lamang para makamtan yung gusto natin, kundi mailapit ang lahat ng taong nawalay sa Diyos patungo pabalik sa Diyos. Sapagkat kung tayo ay mabuhay sa mundong ito, lumakad tayo ng kanya-kanyang gusto at hindi pumayag ang Diyos na tayo lumakad sa gusto natin. May tinawag siyang mga lingkod para ibalik tayo sa kanyang paanan at maranasan natin uli ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga salitang ating natutunan. At napakaganda ni Brother Mike, sa pamamagitan niya hanggang sa magkabulol-bulol, di pa siya tumitigil. And not only thousands, millions of people around the world ang nakakaranas ng napakatinding ebidensya na si Yahweh ay may kapangyarihan. Amen ba? At isang dapat lagi nating i-remind sa ating sarili na huwag tayong lalampa-lampa, huwag tayong lulungkot-lungkot sapagkat mayroon tayong El Shaddai na tutulong sa atin sa lahat ng panahon. Yung problema, dadaan lang. Yung problema at mga suliranin, lilipas lang. Pero yung kalakasan na dapat meron tayo ay kailangan manatili sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nakakaligtas sa problema eh. Amen ba? Kung ako ay nakalampas sa problema, magsisinungaling lang ako sa inyo. Kasi hindi ko pwedeng sabihin ang hindi ko naranasan. Sabi nga ng isang kasiban, I cannot live when I don't have. Kaya malakas mangaral yung mga taong may karanasan. Kaya yung mga magulang pinagmamalaki nila, huwag kang mag-argue sa akin kasi papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ibig sabihin may dinaanan siya, may nalaman siya, may naranasan siya, at hindi mo yun alam kasi hindi ka pa dumadaan doon. At malalaman mo lang yan kapag nagi ka na rin ina. Kuha niyo. At magandang bagay na dapat natin itong makita sa buhay natin. Amen po ba? Ako, sa aking personal, kung pagiging suwa ay sa mga ina, pwede akong mag-top 20. Atin-atin lang to. Hindi, patay na yung nanay ko. Kaya nung ako'y magbaging lingkod ng Panginoon, bumawi talaga ako. Sa gitna ng aking pag-mission, nung uwi ako, tumulong ako. At yung kapatid ko din, alam nyo, kinalaban din yung nanay ko. Sabi, Nay! Baka di mo lang, pwede akong pumatay ng ina. Ganon, katindi. Nakakatilabot, no? Pero sabi ng nanay ko, hindi ko itatanim ang sama ng loob. Hindi dahil galit ako, kundi kayo din ang maghihirap. Amen ba? Kapag ang ina na ang nasaktan at hindi niya kayang bitawan, hindi problema ng ina, problema ng anak. Kuha niyo? Kasi may kapangyarihan. Sa Bible, ang ina lang may kapangyarihan, ang magulang lang may kapangyarihan. Magpala ng kanyang anak. At alam nyo, pwede naman natin intindihan. Nirelate ko lang kay mother. Kasi siya naman pala ko na. Nirelate ko lang kay mother. Kasi, pwede naman siyang hindi mo na magpatawad. Kasi karapatan niya. Kasi nag-aalit siya. But hindi dapat matapos doon. Bibigyan ka ng ilang buwan, ilang taon. Pero ikaw yung magdidil sa sarili mo. And after all, kailangan din malaman ng anak na hindi siya pwedeng magmalaki kasi wala siyang patutungan. Kahit anong meron siya ngayon, anytime kinaumagahan, pwedeng mawala. Kuha niyo. Kaya maganda na ito'y napakaganda na ang isang nanay na sa Panginoon. Kasi gusto mang agawin yun ng kalaban sa kanyang kinalalagyan na pipigilan ng pagmamahal ng ina. Kasi kahit galit siya, may connection siya sa kanyang anak. Amen ba? Sabi ng nanay ko na huwag niyo akong galitin kasi kawawa naman kayo. Pero alam niyo yung kapatid kong sinabihan yung nanay na pumapatay siya ng ina. Nung makapag-abroad sila kasi pinagpala din. Papunta na sila ng Canada. Yung sineshare kong bumili ng bagong bahay na 3 million. Alam, may mga sasakyan sila. Sabi niya,
Pangarap ko kay nanay, lagi kong kasama sa gawain, ibibili ko siya ng wheelchair. Laging siya sumuporta nung magkasakit talaga. Bumawi. Amen ba? Lahat ng ano ng nanay ko, anong gusto mo, TV, walang binibili talaga. Kasi naramdaman niya, na-realize niya na mayroon siyang pinanggalingan. O ano? Ito yung bagay na ito ay hindi natin sa isip. Ito'y kalaban ng Diyos. The more we become drawn near to God, mas lalong nanggagalaik yung kalaban para i-discover yung buhay natin. Kuha nyo. At ang inaatake niya yung ating emotion, yung ating damdamin, yung ating isip. In that's why, kung meron mang pwedeng umukapa sa buhay ng tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen ba? Kapag ang tahanan inukupa ng kalaban, ng mga hatred, ng unforgiveness, ng mga away-away, maniwala ka, daig pa ang impyerno nun. Kasi nasa lupa pa man, wala ng kapayapaan. Amen ba? Kaya sa paglalakbay natin sa mundong ito, mahalagang bagay na panghawakan natin, divine authority. Sabihin mo, divine authority. Meron tayong kapangyarihan, kagaya na napakinggan ko sa sharing ng Panginoon. That we have ability. Kung malayo ang hospital, kung malayo ang utangan, kung malayo ang bilihan, malapit ang paghingi sa Diyos. Kung wala kang maagihap na tutulong sa iyo, andyan lang ang Diyos. And God will always make a way. Kaya nga lang, lagi nating sinusukat ang pwedeng mangyari sa atin. And we never recognize na 70 years old ka na, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Araw-araw ka pa rin nagdududa sa magagawa niya. Eh, hindi mo kayang dagdagan ang buhay mo araw-araw. Yung makita mo na binuhay ka ng Diyos umaga-araw, isa ng napakalaking himala, na pwede pa siyang magdagdag ng himala sa 70 years ng buhay mo na nabubuhay ka. Kapag hindi mo kaya magtiwala sa Diyos, parang pinapakita mo na wala siyang ginagawa sa atin. Kaya nga, nagkaedad tayo kasi meron tayong kapangyarihan na maging tunay na tao na lumaban sa buhay natin. Divine authority, ang ating Panginoon ay nagpapaunawa sa kanyang mga alagad, pinapalakas na huwag magdala ng anumang bagay. Bilang mananampalataya ng Panginoon, mayroon tayong kapangyarihan. Mayroon tayong authority na pwede nating dalhin sa ating spiritual na buhay. And not all things ay nasusolusyonan ng mga meron tayo. Amen. Sabi nga sa Kawikaan, aanhin mo ang damo, ang patay na ang kabayo. May sumigaw sa akin, Brad, kalabaw na lang. Pero di niya nakuha ang ibig kong sabihin. Mas mahalaga yung kalabaw or kabayo kaysa damo. Amen ba? Ang buhay natin, mas mahalaga yung buhay natin. Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, hindi nyo ba nakikita ang bulaklak na yan sa bakang? Kay ganda-ganda, kinaumagahan, mamamatay na. Pero binuhay ng Diyos. Ibig sabihin, at the very short time ng bulaklak, pero binigyan ng gandang walang kasing ganda. Pero sabi niya, maging si Solomon na pinakabanal, pinakamagaling na tao, hindi nakaranas magsuot ng ganyang kagarang bulaklak. Pero sabi ni Jesus, pero binigyan siya ng bulaklak. At alam niyo, hindi yung haba ng buhay ng bulaklak, kundi yung ganda ng buhay. Yung ganda ng bulaklak. Hindi magiging maganda ang buhay natin kung mahaba ang buhay, kung ang buhay natin ay puro pahirap lang. And you will never enjoy life kapag wala tayo sa piling ng Diyos. Magagawa lang nating magsaya kapag may pinaglalagyan tayo ng ating buhay. Amen ba? Kapag may pinaglalagyan ka ng problema, kapag may pinagkakatiwalaan ka ng buhay mo. Kaya nung hindi pa ka naglilingkod, sinasarili mo lahat ng problema. Amen ba? Sinasarili mo ang problema, pero ngayon, bahala kayo mag-i-El Shaddai ako. Hindi ka na ganyan? Totoo naman, di ba? Kasi wala tayong magagawa talaga. At yung pag-El Shaddai mo, hindi lang paglibang, kundi pagkilala na may Diyos na pwedeng humila sa mga bagay na hindi natin kaya. Di ba lagi kong sineshare sa mga kabataan, after magpagod ng magsunog ng kilay, mag-aral ng ilang taon, at the end of the day, hihingi siya sa Diyos na tulungan siyang makapasa.
Kasi pag di ka bumalik sa Diyos, babalik ka sa dati mong kahinaan. Pag ang tao'y nawala, magsisimula ka sa iyong tinagmulan. Kaya habang lumalakad ka, kailangan kasama mo ang Diyos. Amen ba? So, mayroon tayong divine authority. Tinuturoan tayo ni Brother Mike Hindi nyo kailangan laging nasa simbahan, nasa prayer meeting. Kapag may problema mo, kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa tubig, di ka masusubok. Malulunod pala. Nakikinig kayo, no? Kahit ang tagal ng joke yan, tinagagat pa, no? Amen ba? Obedience and action. In our journey sa paglilingkod, kailangan yung obedience and action. Nga kayo maa-assign ng bulela, may umaten. Lola, naka-wheelchair, tinutulak yata ng anak niya or apo. Sabi ko, si nanay kahit hindi magpatotoo yan, sa pagkakaupo niya pa lang sa wheelchair na yan, nagpapakita ng malakas ang pananampalataya. Kasi kung ang mga anak pinipigilan na, huwag ka nang mag-attend, magtutulak pa kami ng wheelchair mo, magpahinga ka na lang sa bahay. Pero hindi. It is obedience and action. Kailangan kong makarin. Kailangan kong makipag-isa sa gawa. Kita niyo mga kapatid. And by that, tinuruan tayo ng Panginoon. Ngayon lang tayo natuto sa El Shaddai na magkaroon ng gatherings. Kahit wala kang magandang damit, kahit wala kang magandang isuot, ang kailangan ang magandang puso sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya nga nang magkaroon tayo ng gawain ng El Shaddai, kahit in-renovate ang simbahan, di sa gilid ng bahay. Kuha nyo? Naalala ko nung ako'y nasa Bicol noon, mayroong gawain alas 12 ng tanghali, alauna ang gawain. Pumunta ako ng alas 12. Sabi ko, alas 12 na, hindi pa nakabukas yung chapel. Maya-maya, may dumating na jeep, punong-puno. Sabi ko, bakit nandito na yung attenders o kaya workers? May bumaba, kasi sa probinsya noon, uso pa talaga may bumaba na hanggang 3 yung mga nakasakay. Bumaba siya sa part ng Bicol, yung sa may area, yung mga taga-area ba rin. May bumaba siya. Tapos, oy, brother, ikaw ba yung preacher? Sabi ko, ako nga po, brother. Kaso, bakit kaya wala? Pa-cancel yata yung gawain. Alam niyo, sabi niya, brother, wala talagang workers. Anong oras ba? Sabi ko, dapat po bukas na yan. Kasi pabalik-balik ako dun kaya alam ko yung gawain doon. Sabi niya, oh, wala ba? Baka kasi hindi ko nga po alam kung bakit wala. Baka kung anong problema. Sabi ko, brother, ang alauna na, kwentuhan kami. Uwi na lang tayo. Aba, brother, wala yung sa El Shaddai, akong pinangaralan, galing ng yun. Sabi ko, wala naman pong worker, manalangin lang tayo. Hindi, Brad, mag-preach ta. Ano ba sarado, brother, yung chapel? Hindi ikaw mag-preach ako, attender. Baka kaming baliw, no? Habang ako'y nag-preach niya sa upuan ng simento, yung chapel sarado, may dumadaang di, pinagtatawanan kami. Apis naman ako na, gusto ko napatunayan na totoo pala. If you have faith in obedience, walang lugar, walang hadlang, na hindi siya pwedeng dito. At doon ko natuto na, aba, hindi ko titinang kung 5 yung audience, nakapag-preach na ako sa isa. Alam pa kaya naman. Ganyan. Yung taong may pananampalataya, hindi lang tinitingnan lagi yung dami, kundi yung ating damdamin na handang lumapit sa Diyos. Amen ba? Obedience and action. Maraming lingkod ng Diyos na laging nakasentro ang kanyang lakas sa kanyang kumare, sa kanyang ka-close friend. Of course, hindi masama yun. Kabanding-banding lagi. Pero maraming pagkakataon na kapag nawala yan, madi-discourage yung faith mo. Anyway, part ng friendship yun, no? Pero kailangan ma-check lagi natin yan. That we always fix our service and our faith to God. Kasi isang araw may kagawin niya, isang araw may responsibilidad yan, isang araw mawawalay sa yan, at ikaw ay kailangan tuloy-tuloy obedience and action. Maraming nag-akay sa atin, pero sila minsan yung nawawala. Ikaw tuloy-tuloy pa, no? Pero yung masugid na nag-akay siya na kinaladkad ka pa papuntang gawain, sila na yung nawala. Amen ba? Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ito yung spirituality ng El Shaddai. We are in action. Kaya nga sabi ko lagi sa inyo, pinagtatawanan tayo ng ibang mga sekta, mga baliw, nag-ulanan, nagbagyo na, di pa umaalis sa luneta.
Pero pinapatunayan natin na ang ating paglingkod ay may kasamang pagkilos. Amen po ba? Kaya sa pag-aral ng ng tinatawag na liturgy or sa mass, nung pandemic, tayo ay nagsisimba sa sa TV, pero hindi pala ganap. Kasi pwede ka makanood ng TV na nakataas ang bitis, nakasalampak ang paa mo, na nakikinig ka lang. We are not in action. Kuha niya? Pag nasa TV ka, nanonood ka ng mas pwede kang kumain, gumawa, kwentuhan at magmimisa. Pero sa tunay na tradition na supposed to be, nandoon yung ating presensya. We offer ourselves and our strength to God. Pagpapakita na inilalaan mo ang buhay mo para sa Kanya. Madali namang sabihin kahit nga daw sa ilalim ng nyog, sa ilalim ng saging ay pwedeng maglingkod. Pero ang ipinapatunayan mo sa Panginoon na kaya mong iwanan ang ilalim ng nyog para lapitan ang gathering ng Lord. Amen po ba? At mahalaga itong bagay mga kapatid ko sa Panginoon. Bilang journey sa ating paglilingkod, kailangan niyang obedience in action. Ang disciple ng Panginoon sumunod sa instruction ng Lord at nag-demonstrate ng willingness. Amen ba? Ng willingness na mag-respond, na sumunod sa pinapagawa ng Diyos, na ma-fulfill yung purpose ng Diyos. Maganap yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Kaya tayong lahat ay pinilit ng Diyos, tinawag ng Diyos. Mga nanay, walang ibang dala-dala tong prayer yung kanilang mga apo. Yung mga anak, no? Ang panalangin nyo, inyong anak, mga apo, gumagawa kayo, nagtitiis kayo sa pakikinig, sa pag-attend. Kasi mayroon kang hanapin, mayroon kang mithiin na gusto mong mapakinggan ng Diyos. Amen ba? Our journey empowered because we have hospitality in grace. Isang magandang bagay na dapat nating mailagay sa buhay na ito ay nasa atin yung habag ng Diyos, nasa atin yung pagiging tunay na tao. We rely, tayo umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Umaasa tayo sa Kanyang ipoprovide. Sabi ko nga lagi, God is a God of providence. Alam nyo, kahit may ikasal na isang tao, kahit 20 presidente ang kanyang imbitahan, kahit 50 baka ang kanyang katali, at daan-daang baboy ang kanyang ihanda, kahit gaano kabongga ng simbahan, kapag hindi dumating ang pari na magkakasal, walang magkakasal. Anong ibig kong sabihin? Everything was ready. Every material things was ready. Mga ninong, mga pagkain, mga handaan, ceremony, nandun na lahat. Pero pag wala yung blessings ng Lord, walang mangyayaring kasal. Because only God will provide the blessing. Kaya sa buhay natin, kahit mayaman ka, pag wala yung blessing ng Lord, walang provision. Tigang ang buhay ng tao. And that's why hindi nagiging kumpleto ang tao kasi wala yung gabay ng Diyos. Sabi ni King Solomon, alam niyo ba si King Solomon? One of the most people na lahat ng sarap sa buhay niya ay nakamta niya. Lahat ng luho ng katawan ay nakamta niya. Amen ba? According to the Bible, siya ay maraming asawa, maraming ginto. Lahat ng sarap ng buhay ay nakamta niya. Pero sabi ni King Solomon, walang kasiyahan ang sinuman kung wala ang Diyos. Ilang beses tayong naharap sa buhay natin na wala ang Diyos. Sabi ng isang brother natin, kasama-sama ko, naka-trumpet siya, Brother Chito, naiingit ako sa mga bata na naglilingkod. Kasi noong 35 pa lang ako, kaya bata pa ako. Yan, 56 na ako. 55. Okay lang, tanggap ko naman na 55 na ako. Ang malungkot, yung hinahanapan ako ng ID. Alam niyo yung ID? Senior citizen. Wait ka lang, darating tayo dyan. Binibira. Kumakana ba akong senior citizen, aba? Pero joke ko lang yan. Pero ibig sabihin ng matanda sa akin. Brother Chito, naiingit ako sa mga bata pang naglingkod. Kasi ang saya, sinasama ko siya sa outreach. Sabi ko, bakit naman tayo? Kasi
nung maranasan ko sa LCD, sobrang saya. Para nang hinayang ako ng napakaraming taong sa buhay ko, sa kabataan ko, na dapat pala imunggay ko kay LCD. Alam mo nung sinabi ko sa kanya, mas mapalad ka. Kasi may mga taong tumanda na lahat, mamamatay na't lahat hindi pa nasumpungan sa Diyos. Sabi niya, ang ganda nun, no? Kasi sabi niya, matanda na daw siya, nahuli na siya, makilala. Buti ka na, huli man daw ay magaling, huli pa rin. Amen ba? At the end of his life, of her life, mga kapatid, dumating yung pinakamagandang bagay sa buhay niya, na makamtan niya ang panawagan ng Diyos. Amen ba? Kaya magandang bagay na sa pag-journey natin sa buhay na ito, lagi nating kantan that we are relying on His grace. Tayo umaasa sa Kanyang magagawa sa buhay natin. Umaasa tayo sa Kanyang gagawin sa buhay natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami mahirap eh. Ang mga nanay ko at ang nanay ko pala at magulang ko at tatay ko, elementary graduate sila. But they are so blessed. Alam niyo kung bakit? Nung sila'y mag-asawa, they are genuinely in love with each other. At alam nyo, sila'y umasenso. Ang tatay ko, ang kanyang kwento sa amin, alam nyo kung anong kwento niya? Sabihin nyo ano? Mga maritis ko. Ang tatay ko ay, sabi ko lang tawag niya ay bakero ng bago, ng kalabaw. Alam niyo yung bakero, yung taga-bantay ng kalabaw. Sabi niya, nung siya ay nagbabantay ng kalabaw, ang kanyang kumot ay pag umaga, alam yung sako ng kopra na brown. Yun daw ang kanyang nilalagay sa kalabaw bilang sa paggabi yun ang kanyang kumot. Sabi ko, ang bango na, no? Pero ganun yung kanya kasi mahirap lang sila. Yung nanay ko naman katulong, tagalaba. Lagi yung pinmalaki nanay ko, nagaling siya sa Baguio. Nagkapag-asawa silang dalawa. Nagsimula sila, ang tatay ko nagsimula sa bakery ng drum. Yung drum ng ng espalto, parang gano'n. Nagsimula doon pagyaman nila. Maraming negosyante ang nagtiwala sa kanila. Truck na mga gamit ang iniwan sa bahay namin. Nag-aral ako ng magulang ko sa private school. At alam nyo, ang katulong ko ay dalawa sa pagpunta ng eskwelahan. Iba yung taga-bitbit ng bag ko, iba yung taga-dala ng gamit ko at taga-hatid sa akin. Bongga, no? Hindi nga ako nakakatulog na wala yung katulong ko. Sabi ko, matulog ka na, wala yung taga-alaga ko eh. Sobrang social. Nakita pa siya ngayon, may pamilya na. Nakita pa sa Facebook. Ito yung kaya grabe talaga yung, pero nung dumating yung pagbagsak namin, wala kaming hinahanap, wala kaming nasilungan, kundi si Yahweh El Shaddai. Sabi ng tatay ko, di ba kayo magbabago? Ubus na yung ating negosyo, ubus na yung ating mga ari-arian, wala na tayong pera, inom pa kayo ng inom. Sa bagay, may refrigerator pa dyan sa loob, ibinta nyo ulit para madagdag. Nakakuha niya, pagbagsak namin, binenta namin yung makina ng jeep, 160 sa junk shop. 160 pesos lang ang makina ng jeep. No? Sobrang paghirap. But along the way, nakita namin yung grace ng Lord. Yung paghirap namin, yun pala ang pathway patungo sa mas malawak na biyaya. Banya, pag pahirap na pahirap ka na, mayroon ng matipok na daan na hindi ka sisilong doon kasi ayaw ko dyan, ang dilim dyan, ang hirap dyan, pero pag tinuloy mo yan, nandoon ang liwanag na galing kay El Shaddai. Amen. Kaya pag may dumadaan ka sa problema, okay lang. Alam niyo yung bata, pag may candy yan, ang bata di pa marunong kumilala ng pera, no? Candy lang, kakainin niya. Sabihin mo, anak, akin yung candy, ito yung 1,000. Tatapon yung 1,000 mo, no? Ayoko na yung 1,000, ito yung candy ang gusto pa. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi niya pa alam yung value ng 1,000. Hindi niya alam ang halaga ng 1,000. Ang kailangan niya lang ang tamis ng candy. Ganun din tayo. Hindi mo maiwanan yung negosyo, hindi mo maiwanan yung trabaho kasi ayaw mong El Shaddai kasi may trabaho ka. Pero pag samantala mong binitawan at niyakap mo si El Shaddai, masigit pa sa gusto mo ang ibibigay niya sa inyo. Amen ba? Masigit pa doon sa mithiin natin ang ibibigay niya. Kaya gisingin mo yan.
Hindi nakikita. Nakikinig, sorry naman po. Jack lang po. Senyor, nakikinig. Hospitality in grace, aba? Proclamation of the kingdom. Sinanay lang na video ko dito eh. Proclamation of the kingdom. Sa atin, hinihintay sa atin. Sabi ko nga, the power is within. Ang kapangyarihan ka ay hindi nasa labas. Nagiging strong tayo kasi naghari sa atin ng Panginoon. Kung bakit nakasunod yung mga disciples ni Jesus, hindi dahil magaling sila. Kaya nga gustong patunayan ni Jesus, bitawan yung mga dala-dala nyo, kung bahala sa inyo. Pumatay kung saan, akong gagabay sa inyo. Isang provision ng Lord, tingnan sinabi ko yung provision niya, na yung hindi kahit ibigay ng mundo, God will provide. Amen. Amen ba? So, if we proclaim that Jesus is our Lord and our God, makikita mo, you proclaim that the kingdom is reign on us. Kapag nilagay mo sa buhay mo at maghari sa puso natin ang Panginoon, makikita natin how God really works in this life. Makikita natin kung paano magbabago ang buhay natin. Di ba si Brother Mike, patotoo niya, nasa palibot siya ng luho. Di ba kasama niya mga artista? Ay yung ating kapatid Startino doon. Isa sa mga ano niya, di ba? Mga kasama-sama. But on that day, sa kanya ay tinawag siya ng Diyos. Nag-iba siya ng landas. Hindi nakaharian ng mundo, kundi kaharian ng Diyos. And by that, siya naging blessing sa mga kagaya natin. Alam niyo ba, kung sa tinatawag nating illustration, yung palay, parang mga ipa-ipa na lang tayo, no? Parang mga alikabok na lang. Pero andun yung essence eh. Tayo hindi na tayo direktang tinawag ni Brother Mike. But by the words na hindi nagiging simple, kaya nakamta natin ang hinala. Amen po. So as we journey in this life, pagpatuloy natin, always remind ourselves that we have a divine authority. Meron tayong kapangyarihan sa buhay. At kailangan natin laging kumilos. Kaya sinabi ni Sister kanina, hindi lang lalapit ang Diyos nandiyan na, kundi by our action, by our faith in God, pinaprove natin sa Kanya, pupunta ako ng San Juan kasi may gagawin si El Shaddai. Amen. Ito yung magandang bagay na dapat natin isipin. Proclamation of the kingdom. And the last, mga kapatid, the healing and wholeness. Kapag tayo ay naglalakbay sa mundong ito bilang mga tao, ang dami nating trauma. Tayo ay nabasag. May mga tao hindi na nag-asawa kasi naging man-hater. Nung siya ay mabigo sa pag-ibig, hindi na nag-ulit. At ang tingin niya sa mga laki pare-parehas lang kayo. Ang tawag doon ay trauma. May mga taong nalugi sa negosyo, hindi na nag-try ulit. Na-depress na siya. May mga kakilala ko, barkada ko, na tumira na lang sa bahay, hindi na nakikisama sapagkat dinig siyang lumaban sa hamon ng buhay. May mga taong hindi kayang lumaban, no? Because we are broken in this world. Kaya minsan we are intimidated by the surroundings. Lagi mo na lang nasa isip, mahirap naman ako eh. Wala naman akong pera eh. Wala naman akong anak sa abroad eh. Binuhay tayo ni Brother Mike, huwag mong sabihin pangit ka. Huwag mong sabihin mahirap ka. Sabihin mong mayaman. Amen. Amen ba? We are not broken in this world. God make us whole. Binuo ka ng Diyos kasi anak ka ng Diyos. Kaya alisin mo sa isip mo na mahina ka, may sakit ka, malungkot ka. Lagi mong isipin, always remind yourself that we are God's property. Pag-aari ka ng Diyos. Pinapakita sa atin ng Panginoon, diba? Nung ako'y ma-possess, alam niyo na i-share ko yan minsan sa BCM namin. Talagang takot na akong tumingin sa salamin. Kasi there is something within me na hindi ang Diyos, kundi takot ako. Sabi ko, parang may gustong sumapi sa pagkatao ko. Di na ako nakakatulog. Maniwala ko, kay muntik na akong mabaliw. Buti yung awareness ko, naglilingkod na ako. Ang ginawa ko talaga nun, kasi may gitarist ako sa amin. Pag ako ay napoposes ng ibang espiritu. Nagtutugtog ako, kahit ang buwas ganito lang, kakanta ko. Kasi gitarista din ako eh, nagtutugtog ako. Nawawala. Pag tinitigil ko, nandiyan na naman.
Isa sa na-observe ko noon, takot na akong tumingin sa salamin. Kasi parang sabi ko, pangit yata ako. Yung pala ang mga eagle. Alam nyo, pagpunta ko ng Naga, nakasakay ako sa jeep sa unahan. May bumubulong-bulong sa akin, tumalon ka na dyan, wala kang benta, parang gano'n. Yung pala, kasi hindi ko alam kung psychology ang mga depression. Pagdating ko sa Basilica, assign nung si Brother Danny Candari, kilala nyo, namatay na eh. Sabi ko, sir, may pre-over pa ako kagabi. Ano nangyari? Simulang i-pray over ko, parang akong binalikan. Gumaling yung pre-over kong bata. Ako ang naapektuhan. Alam niyo, sabi sa akin ng brother, para ka namang hindi disciple. Nung marinig ko yun, parang nabuksan yung isip ko, aba, disciple pala ako. And that is the point of recognition. Kung bakit ka nalalagay sa ganyan, kasi lagi mo sinasabi, hindi mo kaya. Pero lagi mong tagad, kayang kaya. Amen ba? Kailangan ma-realize natin na mga anak tayo ni El Shaddai na ano mong nagpapahirap sa buhay natin. Kaya nandito ka sapagkat kayang-kaya ni Yahweh. Amen ba? Ako, mahina ako kasi sabi ng nanay ko noon, nung ipinanganak kita, may sakit ako kaya malnourished ka. Pero hindi naman halata, di ba? Nung bata kasi ako, payat na payat ako na. Sinali ko nagsabi niya, pag iniwan kita sa kasan, pagbalik ko nandiyan ka pa, di ka gumalaw. Sabi ko na di ko kaya. Pag nagpupo ako nun, ang kapatid ko ginaganyan lang. Medyo high ka. Ilimatan na ako nun, natin lang yan. Eh, sabi niya ng tatay ko, aba, yung pinakamahina kong anak, nakapag-asawa na malakas pa. Alam niyo ang sumagi sa isip ko noon habang ako nag-outreach, Brother Chito, hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Tumanim, nag-spark sa pagkatao. Kaya, we can make ourselves holy. Kaya kapag sinabihan ka ng Diyos, hindi mo pinapaniwalaan, bahala ka na. Kailangan every time na napapakinggan natin, Diyos maniwala ka. And someday you will say, truly that God is a miracle God. Kaya si Brother Mike, ganun kasi sabi niya, miracles are forever. Kaya marami siyang nahihipo, marami siyang natatawag kasi buo at buo sa pagkatao niya na ang kanyang sinasambang Diyos ay buhay. Because Brother Mike is whole, buo ang kanyang pagkatao, hindi siya maagaw ng kalaban sa kanyang buhay. Amen ba? Ganon din tayo. Gusto tayong kalad ka rin ng kalaban pag pumo sa labas. Kaya lahat ng paraan gagawin niya. But demon will never victor the hour. Kaya kahapon nakapakinggan ko sa Andel, yung Victor's Prom, napapaluha ako. Ang ganda ng isang taong nagtatagumpay sa bawat taong ng buhay. Lalakbay tayo sa mundong ito bilang mga alagad ni Yahweh na kasama ang Panginoon. We will unleash, mabubuksan ang lakas na binigay sa atin ng Diyos. Lakas na galing sa itaas. Amen ba? Amen. Ayan po, tumayo na po tayo mga kapatid. Kanta niyo, sister, ano yung sa'yo ang buhay ko? Sa'yo. Alam niyo, sister? Kantayin natin. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko.
ibalik ang tao. At ibalik ang tao. At ibalik ang tao sa piling mo. Panginoon, salamat po. Totoo na wala kaming ibang pwedeng paglagyan ng aming buhay. Hindi sa mga kayamanan na meron kami, maging sa mga kapwa namin. Anytime pwede kayong maghiwalay. Subalit sa iyo, Panginoon, ang buhay namin. Kaming lahat, sa iyo namin iniaalay ang buhay na ito, ang aming lakas, ang aming mga pagkatao. Nawa, Panginoon, gaya po ng pagsugo mo sa iyong mga alagad, pinakita mo na hindi ang sarili nilang lakas, hindi ang mga bagay na meron sila ang kailangan kung bakit kami makapaglalakbay. As we journey as disciple of God, Panginoon, tinawag mo kami because you empowered us, you inspired us, you motivate us. Tinawag mo kami, pinalakas mo kami, pinagtibay, pinatatag. Kasi ikaw at ang iyong kapangyarihan ang aming taglay-taglay. Hindi namin kayang pagtagumpayan ang mga simpleng problema at suliranin kung kami manangan lamang sa aming sariling lakas. Subalit salamat po sapagkat sa dami ng taon na mga problema, karamdaman na aming dinaanan, hindi namin namalayan kami po'y lagi pong nagtatagumpay. At alam namin ikaw yung source nito, Panginoon, ikaw ang pinanggalingan ng aming lakas. Salamat sa buhay na ito, salamat sa pamilya, salamat sa mga kaibigan, ka-prayer partner, salamat sa lahat ng biyaya mo. Meron ng mga sigalot, balakid, pero naniniwala kami that everything will be okay. Salamat sa mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, we come to the point of realization na ikaw pala ang aming Diyos at kami ay para sa iyo. Kaya ngayon pa man, ilagay mo sa puso namin ang iyong mga salita. Salitang buhay na hindi maagaw ng kalaban in the name of Jesus. Ito'y aming panghawakan, panindigan, isabuhay, obedience and action na ito'y aming tinuturing na ito'y kapangyarihan namin para kami magtagumpay. I-bless mo ang mga kapatid kong ito, ang mga nanay nito, ang kanilang anak, mga apo, especially si nanay na dumarating sa pagsubok sa kanyang anak. We pray, Father God, a miracle of reconciliation, love and mercy na manahan sa puso niya. At nawa, Panginoon, maalis ang mga hapdi, sama ng loob at hinanakit, mapalitan ng tunay ng pag-ibig, sapagkat sa iyo lamang kami huhugot ng lakas sa aming hamon sa buhay. Maging mga personal na panalangin ng mga kapatid kong ito, Panginoon, iniwanan namin for the meantime ang aming tahanan. We put everything in your hands, ang aming mga kahilingan, mga pangangailangan, material, spiritual, ikasalat ang aming physical, sapagkat ang aming katawan ay ang aming kayamanan. Ang kalusugang ito ay aming taglayin habang kami nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po. Sige po, God bless po. Let us give thanks. Thank you po.